What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Dapat di umanong tanggalin sa committee itong sina Franz Castro, Raul Manuel at ang mga makakaliwang grupo na mainit ang ulo sa mga Duterte. Pagdating sa loob ng Quadcom, paano ba naman kasi mga kababayan, iniimbestigahan pa lamang ang mga tao ng OVP, may konklusyon na agad ang mga ito, na pangharas. Kamukha na lamang nga, wika ni Kong Marcoleta, ang sinapit ni Atty. Lopez sa kamay ni Franz Castro. Grabe naman talaga. Kung kaya naman ang kanyang sinabi ang nararamdaman ni VP Sara valid, May katuturan naman na hindi sa lahat ng oras aapihin ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa rito na winika din ni Ka Eric na malaki ang pasasalamat ng taong bayan sa mga Duterte, partikular na nga sa mag-ama na si PRRD at VP Sara. Na tayo'y magkaisa na, hindi man sabihin ni VP Sara na mag-people power na sapagkat magmumukhang rebelde ito, binibigyan naman tayo ng clue na magsimula na ng pag-aangklas laban sa mga ginagawang kabangagan ng bangag admin. At idagdag na rin natin to sa usapin mga kababayan na kahapon lamang sa pagpunta ni Bongbong Marcos sa UAE, buong akala ng taong bayan na pumunta ito para makipagnegosasyon sa mga investment na pwedeng pumasok sa ating bansa. Ngunit nagkakamali po pala tayo doon mga kababayan na kaysa investment ang pag-usapan utang pala mga kababayan. Grabe, nagkautang na naman po tayo ng $500 million. Oh my God, 29.5 billion pesos. Grabe. Na ang rason di umano nila Bongbong Marcos sa pagpunta sa UAE para umutang nga para sa pondo ng climate change dahil sunod-sunod di umano ang mga bagyo sa ating bansa. Grabe talaga, tinake advantage na naman ito ng mga bangag, At nauto na naman ang mga ibang lahi patungkol dito. Na panigurado kanila na namang ibubulsa. Yun ngang 5,500 flood projects biglang nawala na lang na parang bula Kung kaya naman kayo na humusga, kung may katuturan pa ba o sadyang nilulumbok na lang tayo sa utang at kahirapan ng Marcos admin. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ako sa totoo lang, alam mo, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ngayon, kung gaanong struggle, Opo. kung gaano ang dinaramdam ng Vice President sa nangyayari sa kanyang opisina ngayon. Oho. Tingnan mo na lang kailangan nating lagyan ng perspektiba ito. Hindi ganun kasimple na ipaliwanag yan. Akala mo magko-comment tayo ng ganun-ganun lang. Yun ang nga po ko. Tingnan mo Ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Oo. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya Ganun po. Oo. Na pinadalhan ng Kasi kung notice minsan, of disallowance, Opo. kung minsan ay sabi ng chairman, 1 minute suspension. Opo. Hindi 1 minute yun, kung minsan 10 minutes yun Oo, mahaba-haba So wala po naman akong ginagawa. Pupunta ako sa mga representative ng COA. Tatanong ako. Hanggang sa makuha ko, yung bilang pala ng mga ahensya, mga opisina, na commonly na binibigyan ng confidential fund mula sa panig ng national government agencies. Yung NGAs, opo. Oo, kasama na dyan ang opisina ng Pangulo, Opo. 55 agencies. Okay. 55 na opisina. Okay. Oho. Okay? Doon naman sa panig ng GOCCs, ito yung Government-owned controlled corporation. government-owned Yan, controlled opo. corporations, Oho. 5. Ang may confidential fund. Oo, ilan na yon? Di 50, 60. 60. 55 plus 60. Sa panig naman ng LGUs, ito yung mga local government units Opo. na nandyan ang mga opisina ng gobernador, ng mga mayor, Yan. 500 ang nabibigyan. So ilan ang total natin ngayon? So, 560. Oo. Oho. Ngayon, tinanong ko, sa pangkaraniwang bilang na yan na nabibigyan pala ng confidential funds, Opo. ilan naman kung porsyento dyan ang nai-issuean ng COA ng audit observation memo? Di ba? Out of 560 na. Kasi ang opisina ng Vice President na-issuean ng audit observation memo. Na-issuean ng notice of Tama disallowance. naman, ang talino. O ilan dyan sa bilang na yan? Sabi nung kanilang director, Sir, very safe po.
60 to 70% nabibigyan Ah. nabibigyan ng audit observation memo. Marami rin Mga pala ako. 400, go out of 560, mga 400 plus. Mga nung kinuwento ko mga 376 eh. Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. So sabihin na lang natin very safe 350 Yan. ang na-issuehan ng audit observation memo. Mhm. Bakit naman kaisa-isang opisina ng ano? Bakit ikaw lang ang tinugis? Oho. Ba't ikaw lang naman ang Correct. tinarget? At buong puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo? Mhm. Paano yung 349? In layman's term ko, ano ba yung audit observation report? Sino ba yung inisyuhan yan? Ang ini-issuehan ng COA, yung Opo. halimbawa, initially may nakitang mga bagay-bagay na may pag-aalinlangan sila Oho. na baka yung nung pera ay hindi nagastos doon sa kanyang kaukulan. Maring nagastos pero kulang halimbawa ng dokumento. Papeles. Halimbawa, yung pumirma, bakit hindi yun? Oho. O kaya yung papel, bakit doble yung ganito? Mhm. Bakit mali yung number? Kailangan siya sa atin. Kaya nga ang tawag, audit observation memo, Oho. para magpaliwanag ka. Okay. Okay. Maliwanag Ngayon, po. Nasa estadong ganon, yung opisina ng Vice President. Mhm. Ang sinasabi natin, 350 pala ang pangkaraniwang average ng nai-issuehan ng audit observation memo. Mhm. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang Oo. ang ipinatatawag. Kung tutuusin mo, Vice President ka. Mhm. Pagkatapos, ang kabuuang puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Mhm. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, Mhm. nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Oho. Sa mga tuwid, kayong dalawang mag-ama, Correct. ang talagang tinarget. Ah. Ano sa palagay mo ang nasa loob niya? At meron siyang sinasabi noon na talagang, ngayon, lumilitaw ngayon, tingnan mo, lahat ng kanyang mga kung usigin nila, yung pagtatanong, alam mo, ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako Oho. parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na. Kailangan ba kulay asul, kulay berde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun eh. Katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na, sabi ko, pati ba naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen? Oho. Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Yun, na-withdraw raw yung 125 million. Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano winidraw o paano ginasta ang pera? Nawawala na doon sa focus eh. Hindi, Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa land bank naman hindi po kami bawal po kami tumulong dyan. Yung kasi bata namin, hindi po sinabi pwede. kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami. Kaya nga sabi ni BP Sara, nagmumukha na lang kayaya, no, ang mga kongreso, ang mga Quadcom, dahil wala na sa hulog ang mga pinagsasabi o investigasyon nila sa OVP. Kami para bang pinalilitaw nila, hindi nyo winidraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Opo. Ang sabi nung, nagpahiram lang po sila ng trolley, at saka isa po sa gwardiya, tinulungan lang namin po kaming magbuhat para maisampa po sa sasakyan. Dalawa po kami sasakyan ang ginamit namin. Dumating ang land bank doon. Opo. Talagang pinagdiinan nila na Hindi ay totoo. hindi po yan. Bawal po sa amin yan. Sapagkat bawal po kanya sa simula yan. Humingi po niya doon sa bag. Bawal po pala sa gwardiya yun. Teka muna nga ako. Ano ba ako yung kabawal-bawalan nga ako? Na halimbawa, tumulong ka man lang na nakikita mong hirap na hirap bigla ka lang na binigay mo yung isang kamay mo para lang makatulong. Napakalaki bang kasalanan yun? Diba? Sumingit naman yung kumare nyo. Hindi ko nga malaman kung kumare ko pa ito Akala ko, kaya siya nag-intervene para suportahan ako.
Ay sabi. Pati ba naman yun, kakalabanin pa ako, kaya natawa ako sa kanya. Kanya hindi po pwedeng gawin niya sapagkat alam mo, pag yung atensyon ng inahati, baka mamaya may pumasok, may mga hold up, kasalanan ni ganito. Kasalanan ng gwardiya niya kung tinulungan yun eh. Ngayon, makakapagporma ngayon ng opinyon ng taong bayan. Ganito na ba talaga? Bakit ka mag-speculate na may mga hold up? Ang sinasabi ko, nakita mo lang na nahihirapan, tapos gumanong ka lang ng konti. Bakit ba buong panahon mo ba, buong atensyon mo ba, buong lakas mo ba, ay ginamit mo para ikaw magbuhat noon? Hindi tumulong ka lang na igano sa mga nahihirapan yung isa? Baka daw kasi may mawalang pera doon ko. Ibintang sa gwardiya. Ang sinasabi natin, yung common experience, alam mo, Pilipinong ugali ka ako ito eh. Mas maniniwala ako doon sa sinabi niya, kaysa ka ako sa sinasabi mo, Madam, pasensya ka na. Sapagkat wala nga, o palagi mong naging bawal nga. Tinatanong kita, bakit nga? Ganun po talaga. Naintindihan ko, ginawa mo. Paano nga? Hindi ka na ba makakapag-ano man lang yung nakikita mong medyo nagkakaano na, ginanon mo lang? Ang laking bagay ba? Kasi yung bangko pinupunta ko to, papayungan ka pa ko. Yung sasabihin ko eh. Bubuksan ka pa ng pinto na sasakyan. Kaya nga, sabi ko, ang ginamit ko halimbawa, nakita mo ba yung mga food chain na may mga... Meron ako nakikitang gwardiya. Naglilinis pa ng mesa kasi masyadong busy na yung mga waiter nila ganyan. Tama po. Pati yung mga pinggan, kinukuha nila, ilalagay na nila doon sa pinaglalagyan ng mga pinggan. Kung itong mga ito ay nakakapag-multitask, sapagkat alam nila yung sitwasyon eh. Totoo po. Maraming tao at wala namang panganib, so nakita niya nakakalat ang pinggan, nakakalat yung ganito, kahit gorgeous siya, ginagawa niya. Kayo po, bangko kayo eh. Kung inaakala po ninyo na inyong mga consumers po ay valuable clients. Yun naman. Yung ba namang nakukuha ba ka yung ba naman ka kung tinulungan mo lang na siguro split seconds lang? Ito naman sinasabi mong kumari ko. Pati mag-isip talaga ano na. Talagang lahat pagtutulungan na ako, huwag mo na sabihin kumari lahat. Nakita mo ba yung kinasangkapan nila nung ako'y tanggalan ng kumari ko din yun eh. Oo nga pala, yung nagano. Tingnan mo, pati kumari ko kinakasangkapan na nila. Talagang inisan na to eh. Talagang pikunan na to eh. Meron naman silang pwedeng utusan. Basahin mo to kanya na tatanggalin na si Kong Dante. Ay, teka muna. Huwag naman ako eh, kumpare ko yan eh. Alam mo ikaw, Nelson, tatanggalin na si Jen. Siguro. Tatanggalin ka na lang sa programa, Jen. Pupunta ka na doon sa... Huwag na ako mababasalita. Ayoko na. Matagal ko na kasama niyan eh. Si Mario Joseph, nung mapanganak yan, nasa tabi ko eh. Kaya nga, mga kababayan, gusto talaga ng mga Quadcom silang masunod, no? Na kapag alam nila na wala sa tunog, wala sa script ang mga pinagsasabi mo, sinisibak ka sa committee. Kamukha na lamang ni Congressman Marcolita. Hindi ba mapapansin ng tao yan? Ngayon, tinatanong, balikan natin. Bakit niya nasabi yun? Nagkaroon siya ng emotional outburst na. Wala na kaming kakampi dito eh. Minsan nasabi niya yun eh. At sa kamera po, nasabi Isipin mo, niya. salita ni Dan Fernandez. Yung paglustay kanya. Ayoko na kang umano doon kasi nga ako pinag-iinitan na eh. Sa totoo lang, dapat di kami gumagamit na gano'n. Lalo na yung Franz Castro kung magsalita yun. Meron ng pag-uusga, may konklusyon. Hindi dapat ginagawa ng pagtinig namin yun. Agree. Di ba palagi sinasabi ko sa inyo yung called neutrality of an impartial judge? Sila pag nagsalita, pagkatapos ng interpellation, magkukonklud pa eh. May conclusion. Palaging ganun eh. May kasalanan na hindi dapat ginagawa yun. Kaya tanong ko sa COA, paano ngayon? Yung ibang parte ng katungkulan mo, ibinigay mo dito. Iba yung parametro nila, ibang standard. Malinaw po na walang ibang nakagawa ng ganon kasolido at ganon kakongkretong hakbang para labanan ang komunistang terorismo. Ang communist insurgency ay i-address head-on. I-address ang drug, criminal syndicate and narco politics sa Pilipinas. Labanan ang systemic at lumalalang korupsyon. At ayusin at ituwid ang gobyerno para maging ito ay totoo at sinsirong naglilingkod sa taong bayan. Nakita natin yan kay Rodrigo Duterte. Pinapasalamatan natin yan. Even ang kanyang paglaban sa foreign-inspired ng ISIS terrorism sa Mindanao na kanyang dinurog immediately at wag hindi niya hinayaang lumala ang krisis doon. Those are the legacy na ginawa ni Rodrigo Duterte at inayos niyang gobyerno.
Hindi niya pinabayaan ang ordinaryong mamamayan, ang milyong-milyong Pilipino na naghahanap ng pagkalinga at paglilingkod ng isang tama at totoo na gobyernong hindi kontrolado ng mga ganid sa kayamanan at mga kapangyarihan ng mga oligarko at mga politikong sakim sa pundo at kapangyarihan. That was not, and it is not the kind of leadership ng Duterte brand of politics. Kaya sila minahal ng taong bayan. But for our decision to do the sovereign will of the people sa kasalukuyang kalagayan ng ating pagkakataon na nahaharap tayo sa isang undeniable, incompetent at failed leadership ni Marcos, hindi po pwedeng iangkla natin yan kay Rodrigo Duterte lamang at kay Sara Duterte. Ang pagkakaisa natin. Thank you, Ace, sa pagpapakulay. We have to go beyond limited political affiliations and loyalty. Our duty is not only to be respectful and appreciative of the Duterte brand of political leadership and the kind of governance that they share to our country, but our duty is more to establish a true good government that will be sustainable and that will be a strong foundation of real democracy that serves the best interest of the Filipino people. Yun po ang layunin natin, bakit tayo nasa EDSA. Hindi tayo pwedeng umasa na lang sa mga political groupings o kaya sa ating panawagan that let the armed forces stand up. The armed forces of the Philippines cannot be a politicized organization. It has to remain professional. It has to be cautious but vigilant as protectors of the state and the people. But the armed forces of the Philippines can never be an arbiter of power. Hindi sila pwedeng magtakda at magdesisyon sino ang pwedeng umupo at gumawa ng desisyon, sino ang pwedeng mamuno sa ating bansa. And they have to be cautious how to speak about that. Kasi sila po ang legitimate na humahawak ng armas. Hindi natin papayagan din at hindi matanggap natin na magkaroon tayo dito ng isang madugo, unstable democracy dahil magkakaroon ng armadong tunggalian, not only that it will be beneficial and being taken advantage by the CPP and PNP kasi mag-aarmado din sa kabila. Hindi yun ang patutunguhan ng people power. Ang ating patutunguhan is to politically, morally, and peacefully make Marcos decide kung hindi mo kayang mamuno sa ating bansa, ibigay mo sa karapat-dapat na constitutional successor. Regardless kung sino yan, at nagkataon na yan ay si Sara Duterte because she is the duly elected, constitutionally mandated successor to the president when the president in sitting like Marcos Jr. ay naging inutil at wala nang kakayanang pamunuan ang bansa at ang buong pamahalaan, nandiyan ang vice president according to the constitution. Thank you sa mga nagpapakulay. Thank you sa pagkilala nyo sa Ipanaw Sambayanan Party List. Klaro na tayo ha. We are there in EDSA. In the past history, may lesson na tayo dyan. Kailangan mangibabaw po dyan ang interest ng mamamayan. Ang totoong mga issue ng taong bayan ay dapat makita natin above and beyond any political loyalty or political affiliations. Good morning at maraming salamat sa patuloy na pagpapakulay, Noemi Cascola. Ang ibig ko pong sabihin dito, mahal at nirerespeto natin at ina-appreciate ang Duterte brand of politics, but this time around, we have not yet arrived at a situation na kaya na nating ipagkaisa ang taong bayan na dito tayo patungo sapagkat ito ang mga elemento ng good governance. At yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng talakayang bayan sa EDSA Shrine. So sa mga nagsasabi, there can only be people power kapag manawagan si Tatay Digong, that can be possible. Yes, I agree to that. There can only be people power when Sara Duterte and Digong will go to EDSA. Yes, that is possible. Nagsisimula na nga ka, Eric eh. Dumarag sana ang mga maraming tao sa EDSA upang ipakita kanilang suporta sa mga Duterte. Nasa tingin nga ng nakararami oras na talaga upang kumilos na, no? At huwag nang sayangin ang pagkakataon na patalsikin ang mga bangag sa Malacanang. That can happen, but we cannot force or compel former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte or even force and compel the armed forces of the Philippines to stand up and voice out their opinion sa nangyayaring ito sapagkat kapag ginawa ng armed forces yan, it will be a political statement. Medyo mabigat yan. And they are threading, pumapasok sila sa isang sitwasyon that they can have an impact into the political situation of the country. But the minimum, kapag sinabi nilang tama ng kaguluhang ito, at kami po ay hindi papayag na magkakaroon ng madugong mga pag-aalsa at nakikita na nagdagsa ng taong bayan regardless kung sino man ang magiging political alternative dyan, sundin natin ang saligang batas, ang constitutional line of succession para magkaroon ng peaceful and programmatic transition of government. Pag sinabi nila na we withdraw our support to the Commander-in-Chief on the basis that we are no longer convinced that the Commander-in-Chief in the person of President Marcos Jr. is able to discharge competently, morally, and psychologically
his duties and authorities and functions as President of this country and as Commander-in-Chief. Yan po ang pwedeng the most na gamitin at pwedeng gawin ng armed forces. Yung withdrawal of support, pero doon yan pupunta. Thank you, Maria de la Cruz, sa pagpapakulay. Appreciated ko po. At sa lahat pa po na nagsisenda. Ang ibig ko pong sabihin, it may come or it may come, it may not come right away, that Rodrigo Duterte and Sara Duterte will be calling out the people to pour out on the streets and stand up. But with or without that, and even without the very clear prospect that the armed forces ay tatayo at magsasalita na mag-withdraw sila ng support sa Commander-in-Chief, sa Presidente, ang pangangailangan at ang pagiging matuwid at makatarungan ng pagkakaroon ng people power sa mapayapang pamamaraan na nananawagan ng pagkakaisa at hindi pag-aalsa at naghahayag ng saloobin ng taong bayan more than any other time. Yan ay kailangan ngayon. That is needed in this present time for the people to speak up and stand up. Thank you, Imelda Williams, sa lahat ng pagpapakulay nyo. Deeply appreciated po yan ni Kael. Correct, no mga kababayan. Dahil hindi pwede na sa Vice Presidente mismo manggaling ang mag-people power na, no? Dahil magmumukha siyang rebelde kapag ganun. Pero kung tayo mga taga-suporta, marunong makiramdam, binibigyan na talaga tayo ng hint na simulan na ang people power na ito, no? So, klaro tayo mga kababayan. Ang pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine sa nakaraang 2 araw, almost, ay isang pagtitipon hindi para manawagan sa pag-aalsa, kundi manawagan sa pagkakaisa. Ano? Ang pagtitipon sa EDSA, sa People Power Shrine, dyan sa EDSA, ay hindi para pabagsakin ng gobyerno sa madugo at armadong paraan, kung hindi sa pamamagitan ng panawagan sa mapayapang pagbabago, at ito ay conscience call of the country, conscience call of the nation, conscience call of the Filipino people. Kaya nandyan tayo sa EDSA Shrine. Anong ibig sabihin yan? Ipinapanawagan natin ang konsyensya ng mga halal ng bayan, hindi ang mga hangal ng bayan na balikan nila ang mandato nila. The people don't deserve this kind of maneuvers and dirty political games, principally orchestrated by Marcos Romualdez faction, kung saan kanilang sinisira ang totoong demokratikong institusyon ng Kongreso, ng legislatura, at ginagamit ang batas, pondo at kapangyarihan para durugin ang kanilang mga kalaban sa politika ng mga Duterte political group and faction para manatili sa poder at magkonsentra ng kapangyarihan ang mga Marcos lagpas pa sa 2028. That's the real meat and core of the issue. Dahil dyan, nagkakaroon tayo ng political crisis. Klaro tayo. At ang epekto ng political crisis, direktang nagkakaroon ng pag-usdos at papunta sa pagkalugmok ang ating ekonomiya if we will not stand up and speak up. Nagabi, nakita ko by 6:30 p.m. ang statement ng Archdiocese of Manila ng Roman Catholic Church hierarchy sa buong Kamaynilaan, at ito sa pagtingin ko ang statement na inihayag at inilabas kahapon ni Archbishop Advincula, the Archbishop of Manila ng Roman Catholic Church, na sinasabi niya na nakikita ng simbahan Katolika ang nagaganap na malubhang kalagayan sa politika at ang pagdurusa ng taong bayan sa iba't ibang sakuna at mga kalamidad na pumasok ay hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno at mga liderato, ang lumulubha ang kalagayan ng kahirapan ng ating bansa sa gitna ng kaguluhang politikang ito. The statement of the church represented by Archbishop of Manila, si Archbishop Advincula, I think is a reflection already of a serious observation na ginagawa ng pamunuan ng Simbahan Katolika, the most dominant and biggest church and religious group sa Pilipinas sa kasalukuyan. At sa tingin ko, ganun na rin ang pagtingin ng Iglesia ni Cristo. And even ang iba pang mga religious sectors and communities na nakikita nila na ang nauuna ngayon ay ang hidwaang pangpolitika na ang nagpasiklib at nagbuhos ng gasolina, ng panunupil, panggigipit, pangbabastos at pangtantarantado gamit ang kanilang pondo at kapangyarihan at ang batas na hawak nila ay ang Marcos Romualdez faction, kung kaya lumalaban ang mga Duterte at nagkaroon ng matinding hidwaang politika. Yan po ang totoong kalagayan ng ating bansa. We should point out the principality and occurrence of events and circumstances so that we will understand saan nanggagaling ito. Nanggagaling ito sa pagiging ganid at sakim sa kapangyarihan nila Marcos at Romualdez ay hindi na makapag-antay ng eleksyon sa 2028. Thank you, Rosie, sa iyong pagpapakulay. Ibig ko pong sabihin, normal na may political conflict or may political competition. Para po magkaroon ng demokrasya, may opposition, may administration. But it should be within the bounds of respectable and pro-people interaction of politicians and government leaders.
Hindi po dapat ginagamit yan sa personal na pagkontrol at pagkonsentra ng kapangyarihan para manatili sa poder lagpas pa sa termino na itinatakda ng batas. That is the real intent nila Marcos na kapag matapos na siya at hindi pa qualified ang kanyang anak na si Sandro Marcos, ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez ang uupo sa gobyerno kahit na ito hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. O para magamit nila ang ganyang direksyon ng kanilang maitim at maruming laro sa pagkonsentra ng poder at kapangyarihan lagpas pa sa 2028, maaga nilang ginamit ang kanilang poder pondo at ang kanilang paggamit sa batas or weaponization of the law para mapigilan ang posibleng challenger nila na walang iba kundi si Sara Duterte, who is now being seen by the nation as equal to the legacy of her father in terms of political leadership and even in terms of anger and tantrums included. But that is part of the person. Ako din po ay napagkakamalan minsan na suplado dahil madali din akong magalit sa mga taong bulastog. Pero madali akong magpatawad at madali akong maawa. Maawaing tao ako pero may pagka suplado kapag tarantado ang aking kaharap o yung aking nakikita na ginagawa.